3 madaling araw, habang hinihintay ko ang asawa ko, bit-bit ang mainit na sabaw, isang text ang dumurog sa mundo ko. Maghiwalay na tayo, Hana. Wala kang kwenta. Kasabay nito ang litrato niyang may kayakap na iba. Itinapon ko ang lahat, pati ang aking kahinaan. Hindi ako basahan na pwedeng tapakan. Sino ang mag-aakalang ang iniwan mong walang kwenta ang siyang luluhod ka para balikan? Handa ka na bang makita ang bagong Hana? Maghiwalay na tayo, Hana. Boring mo na. Wala ka pang pakinabang sa business ko. Don't wait for me. My lawyer will contact you tomorrow. Ang liwanag ng screen ng cellphone ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa gitna ng kadiliman ng kusina. 3 madaling araw na. Sa labas, ang tilaok ng manok ay malayo pa. Ngunit sa loob ng dibdib ni Hana, may isang malakas na pagsabog na hindi marinig ng sinuman. Dahan-dahang ibinaba ni Hana ang kanyang kamay. Sa ibabaw ng mesa, ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng baka ay naglalabas pa ng usok. 3 oras niyang hinalo ang sabaw na yon. Tiniyak na malambot ang bawat hibla ng karne dahil alam niyang iyon ang paborito ng asawa niyang si Marco kapag pagod ito sa trabaho. Ang amoy ng luya at paminta na kanina ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na magiging maayos ang lahat pag-uwi nito. Ngayon ay tila amoy ng isang lamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi niya naramdaman nang dahan-dahang dulasin ng kanyang palad ang mangkok na porselana. Ang pagbagsak ng mangkok sa sahig ay hindi lumikha ng ingay sa kanyang pandinig, kundi isang serye ng mga tilamsik ng mainit na sabaw na humahalik sa kanyang mga paa. Ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Mas masakit ang lamig na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ito ba ang kapalit? 10 taon. 10 taon niyang isinantabi ang sariling pangarap upang maging anino sa likod ng tagumpay ni Marco. Ibinenta niya ang huling lupang pamana ng kanyang mga magulang para lang magkaroon ng puhunan. Ang kumpanyang nang ngayon ay tinatawag na itong matagumpay. Siya ang nagpuyat sa mga papeles. Siya ang nag-alaga sa mga magulang ni Marco nang magkasakit ang mga ito. At siya rin ang nanatiling tahimik sa bawat gabing hindi ito umuuwi. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Ang yabag ng sapatos ni Marco sa mamahaling tiles ng kanilang bahay ay tila martilyo na pumupukpok sa bawat natitirang piraso ng puso ni Hana. Pumasok ang lalaki, malakas ang amoy ng alak at may kasamang kakaibang bango. Isang matamis at mapangahas na pabango ng babae na hindi kay Hana. Bakit gising ka pa? Malamig ang boses ni Marco, walang bahid ng pagsisisi. Hindi man lang niya tinignan ang nabasag na mangkok o ang basang sahig. Nabasa mo naman ang text ko. 'Di ba? Ayoko ng drama, Hana. Napaka-clutter ng buhay mo. You're just a political bride from the start. Ngayong wala na ang tatay mo, wala ka na ring silbi sa akin. Tumayo si Hana, pilit na hinahanap ang kanyang boses sa gitna ng tuyong lalamunan. Marco, ang kumpanya, ang lahat ng sakripisyo ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Sacrifice. It was a business transaction, Hana. And honestly, you're a bad investment. Boring ka sa kama. Boring ka sa bahay. Si Chloe. She makes me feel alive. Something you could never do even if you tried for another 100 years. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Hana. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang karayom na isa-isang itinusok sa kanyang mga mata, sa kanyang balat, hanggang sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa asawa, ang lalaking minahal niya higit sa kanyang sarili. At sa unang pagkakataon, hindi pag-ibig ang nakita niya, kundi isang halimaw na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Hindi sumigaw si Hana. Hindi siya nagmakaawa. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng basag na porselana at malamig na sabaw. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa likod ni Marco habang paakyat ito sa hagdan. Iniwan siyang mag-isa sa dilim. Sapat na ba ang 10 taon para burahin ang isang tao? Bakit sa kabila ng lahat ng ibinigay ko,
Ang tanging natira sa akin ay ang mga piraso ng basag na porselana at isang pusong hindi na marunong tumibok. Habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa madilim na bintana, isang kakaibang apoy ang unti-unting sumisibol sa gitna ng kanyang pighati. Kung ituring siya ni Marco na isang basyong puhunan, baka oras na para ipakita niya rito kung paano bumawi ang isang negosyanteng nawalan ng lahat. Ngunit bago ang pagbawi, kailangan muna niyang harapin ang katotohanang bukas ng umaga, wala na siyang tahanan. At sa sandaling iyon, ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong ay tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Huwag mong hawakan ang mga dokumentong yan. Baka madumihan ng hirap at dusa mo ang mga bagong plano namin ni Marco. Ang boses na yon ay hindi kay Marco. Ito ay matinis, puno ng pagmamayabang, at parang isang laso na dahan-dahang gumagapang sa loob ng opisina na itinayo ni Hana mula sa wala. Nakatayo sa tapat ng malaking mesa ni Marco si Chloe. Nakasuot ito ng isang pulang bestido na sobrang iksi at mahal, isang matalim na kaibahan sa kupas at simpleng blusa na suot ni Hana. Hindi pinansin ni Hana ang pangungutya. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang bawat painting sa dingding, ang bawat disenyo ng carpet, at kahit ang tatak ng selyo sa ibabaw ng mesa ay bunga ng kanyang pagod. Ngunit ngayon, tila naging estranghero siya sa sarili niyang kaharian. Nasaan si Marco? Kailangan naming mag-usap tungkol sa liquidation ng mga assets ng pamilya. Mahinahong tanong ni Hana, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng galit. Humakbang pabalit si Chloe. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong ay tila bawat saksak sa pride ni Hana. Liquidation? Oh, Hana, napaka-hopeless mo naman. Wala ka nang dapat pag-usapan kay Marco. Pirmahan mo na lang ang mga papeles na pinadala niya sa lawyer mo. Huwag mo nang pahabain ang pagiging desperada mo. Lumapit pa ang babae. Sapat na para maamoy ni Hana ang matamis na pabango nito, ang parehong amoy na dala ni Marco kagabi. Look at you. Mukha kang katulong na naligaw sa isang 5-star hotel. Hindi mo ba nakikita? Marco doesn't need a business partner who looks like she's always mourning. He needs a woman who radiates power and beauty. He needs me. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, may hawak na kape, at agad na lumambot ang kanyang mukha nang makita si Chloe. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin kay Hana, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Ano pang ginagawa mo rito, Hana? Sinabi ko na sa'yo, ang kumpanyang ito ay hindi na para sa'yo. Sabi ni Marco nang walang kahit anong emosyon. Lumapit siya kay Chloe at hinalikan ito sa noo sa harap mismo ni Hana. I don't want you bothering Chloe. She's delicate right now. Delicate? Napatawan ng bahagya si Hana, isang tawang puno ng pait. Marco, ako ang nagpondo sa expansion ng kumpanyang ito noong halos bangkarote ka na. Ako ang pumasok sa mga utang para hindi ka makulong. At ngayon, sasabihin mong wala akong karapatan dito? It was your choice to help. Hindi kita pinilit. Kibit balikat ni Marco. At tungkol sa pera mo, it's all gone into the investments. Consider it as your payment for the 10 years I stayed with you out of pity. Parang gumuho ang langit sa narinig ni Hana. Pity. Awa. Yun lang pala ang tingin sa kanya ng lalaking itinuring niyang mundo. Biglang napaaray si Chloe, hinawakan ng kanyang tiyan at umarte na tila nahihilo. Mabilis na inakay siya ni Marco patungo sa sofa. Sa pagmamadali ni Chloe, may isang maliit na papel na nahulog mula sa kanyang mamahalin na bag. Humulog ito malapit sa paanan ni Hana. Yumuko si Hana para pulutin ang papel, ngunit bago pa man niya mabasa ang kabuuan, mabilis itong hinablot ni Chloe nang may halong kaba sa mga mata. Don't touch my things! Marco, paalisin mo na siya! Sumasakit ang ulo ko! Hana, umalis ka na! Ngayon din! Sigaw ni Marco habang hinihimas ang likod ni Chloe. Tumalikod si Hana. Ang kanyang mga mata
ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, ang imahe ng papel na nahulog ay malinaw na naitatak sa kanyang isipan. Hindi iyon isang simpleng reseta. May nakita siyang logo ng isang kilalang fertility clinic at isang pangalan ng doktor na eksperto sa mga komplikadong kondisyon ng matris. Habang naglalakad sa hallway ng kumpanya, nararamdaman ni Hana ang mga tingin ng mga empleyadong dati ay yumuyuko sa kanya sa respeto. Ngunit ngayon ay nagbubulungan na may halong pangungutya at awa. Kawawang Madam Hana, pinalitan lang ng mas bata. Wala namang binatbat yan pagdating sa ganda, di ba? Huminto si Hana sa tapat ng elevator. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang natuklasan. Kung si Chloe ay delicate dahil sa sinasabing pagbubuntis nito, bakit ang dokumentong nakita niya ay tila nagsasaad ng isang katotohanang kabaligtaran? Sa gitna ng kanyang paglalakad, palabas ng gusali, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, Hana. Ito ang head nurse ng St. Jude Medical. May naiwan kang record dito noong huling dinala mo ang iyong biyenan. Pero may isa pang file na mukhang nagkapalit. Tungkol ito sa isang pasyenteng nagngangalang Chloe Salvador. Kailangan mo itong makita. Napahawak si Hana sa isang poste sa labas ng kumpanya. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tila pakikiramay. Tila ito ay isang hudyat na ang langit mismo ay nagbibigay sa kanya ng sandata para sa isang digmaang hindi niya inaasahang darating. Ano ang itinatago ni Chloe na mas mahalaga pa sa kanyang relasyon kay Marco? At bakit tila ang kapalaran na mismo ang naglalapit kay Hana sa isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng binuong kasinungalingan ng dalawa? Sa isang maliit at lumang boarding house, sa kanto ng isang tahimik na kalsada, nakaupo si Hana sa gilid ng kama. Hawak niya ang isang lumang litrato ng bukid ng kanyang ina sa probinsya. Ang lupang iyon ang tanging alaala ng kanyang pagkabata. Ang lupang ipinangako niyang aalagaan habang buhay. Ngunit 10 taon na ang nakalipas, pinirmahan niya ang kasulatan ng pagbebenta nito nang walang pag-aalinlangan. Ginawa niya iyon para iligtas si Marco sa pagkakabaon sa utang at para muling itayo ang gumuguho nitong kumpanya. Para sa kinabukasan natin, Hana, sabi ni Marco noon habang nakaluhod at humahalik sa kanyang mga kamay. Ang mga pangakong yon ay tila mga tuyong dahon na ngayon ay tinatangay na ng hangin ng katotohanan. Ang katahimikan ng gabi ay nag-ambala ng pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa dati nilang kasambahay na si Aling Rosa. Madam Hana, si Lola Amor po, isinugod sa ospital. Bigla pong humina ang tibok ng puso at hindi na makahinga ng maayos. Wala po si Sir Marco, hindi ko siya makontakt, sabi ng guard. Nasa isang grand ball daw po sila ni Ma'am Chloe. Umiiyak na balita ni Aling Rosa. Hindi na nag-isip si Hana. Kahit na itinaboy na siya ni Marco, kahit na wala na siyang karapatan sa pamilyang yon, ang kanyang puso ay hindi kailanman nakalimot sa pagmamahal ni Lola Amor. Ang matanda ang tanging naging kakampi niya sa loob ng malamig na mansyon ng mga Sandoval. Si Lola Amor ang nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa yaman, kundi sa tibay ng kalooban. Pagdating sa ospital, nakita ni Hana ang matanda sa loob ng emergency room, maputla at maraming nakakabit na tubo sa katawan. Walang Marco na dumating, walang Chloe na nag-alala. Ilang oras ang lumipas bago dumating si Marco, nakatuksido pa at amoy alak. Kasunod si Chloe na nakasuot ng kumikinang na gown. Sa halip na pag-aalala, inis ang mababakas sa mukha ng lalaki. Anong ginagawa mo rito, Hana? Sinabi ko na sa'yo, tapos na tayo. Ginagamit mo ba ang pagkakasakit ni Lola para mapalapit ulit sa akin? Asik ni Marco nang makita si Hana sa labas ng kwarto. Marco, mahiya ka naman sa sarili mo. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Hana.
Ang lola mo ay nag-aagaw buhay at ang tanging inisip mo ay ang paghihinala sa akin? Nasaan ang utang na loob mo? Siya ang nagpalaki sa'yo. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa utang na loob, sigaw ni Marco na naging sanhi ng paglingon ng mga nurse sa paligid. Ang utang ko sa kanya ay mababayaran ng pera. Kapag nakuha ko na ang mana ko, ibibigay ko sa kanya ang pinakamahal na nursing home sa bansa. Pero ikaw, wala ka nang pakialam dito. Humakbang si Chloe at kumapit sa braso ni Marco. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng awa. Sweetie, hayaan mo na siya. Baka naman wala lang siyang matuluyan kaya rito siya tumatambay. Alam mo naman, wala na siyang pamilya. Tumingin si Hana kay Chloe. Pagkatapos ay kay Marco. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na pagkasuklam. Marco, sana ay hindi mo pagsisihan ang araw na ito. Dahil ang lupang ibinenta ko para sa'yo, ang buhay na ibinigay ko para sa pamilyang ito, hindi mo yon kailanman mababayaran ng kahit anong halaga. Habang naglalakad palayo ang dalawa patungo sa opisina ng doktor para pag-usapan ng bayad, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit kay Hana. Mukhang seryoso ito at may hawak na isang itim na folder. Excuse me, ma'am. Kayo po ba si Mrs. Hana Sandoval? Tanong ng lalaki. Hana na lang po. Ano po yun? Ako si Attorney Santos, ang personal na abogado ni Doña Amor Sandoval. May mahigpit na bilin ang Doña na sa oras na manghina ang kanyang katawan. Kayo ang unang dapat kong hanapin. May mga dokumento siyang ipinahanda buwan pa ang nakalipas. Mga dokumentong hindi alam ng kanyang apo na si Marco. Napatitig si Hana sa itim na folder. Ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa bilis ng kanyang hininga. Tungkol saan ito, attorney? Binuksan ng abogado ang folder at tumingin ng diretso sa mga mata ni Hana. Tungkol ito sa huling habilin at testamento ng Donya at sa isang lihim na konektado sa kumpanyang Akatsuki Ventures na akala ni Marco ay kanya ng pagmamay-ari. Sa sandaling iyon, ang tunog ng monitor sa loob ng kwarto ni Lola Amor ay biglang bumilis, lumilikha ng isang matinding kaba sa buong paligid. Ang hinaharap na akala ni Hana ay madilim at puno ng pighati, ay biglang nagkaroon ng isang mapanganib ngunit maliwanag na daan. Minsan, ang katotohanan ay parang isang matalim na salamin, masakit hawakan, pero kailangan mong tignan para makita ang tunay mong anyo. Nanginginig ang mga kamay ni Hana habang hawak ang kulay kape na sobre na ibinigay ni Attorney Santos. Sa loob ng madilim na pasilyo ng ospital, malayo sa mapanghusgang mga mata ni Marco, dahan-dahan niyang binuksan ang lihim na iniwan ni Lola Amor. Ngunit hindi lamang mga dokumento ng mana ang nandoon. May isang maliit na puting sobre na may sulat kamay ng matanda. Para sa aking mahal na Hana, gamitin mo ang katotohanan para palayain ang iyong sarili. Sa loob ng puting sobre ay ang orihinal na medical record ni Chloe Salvador mula sa St. Jude Medical Clinic. Binasa ni Hana ang bawat salita at sa bawat pangungusap, ang kanyang puso ay tila nakakaramdam ng isang kakaibang timpla ng gulat at pait. Si Chloe ay hindi buntis at ang mas masakit na katotohanan, ayon sa record, sumailalim ang babae sa isang operasyon noon na nagresulta sa kanyang kawalan ng kakayahang magdalang tao habang buhay. Napaupo si Hana sa bench ng ospital. Ang kasinungalingang ipinakain ni Chloe kay Marco ay ang pundasyon ng kanilang relasyon ngayon. Alam ni Hana kung gaano kadesperado si Marco na magkaroon ng anak. Isang tagapagmana na magpapatuloy ng pangalan ng mga Sandoval. Iyon ang dahilan kung bakit siya laging sinusumbatan ni Marco noon. Dahil sa 10 taon nilang pagsasama, hindi sila biniyayaan ng sanggol. Anong gagawin ko rito? Bulong ni Hana sa sarili. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Kung ibibigay niya ito kay Marco, baka magbalik ito sa kanya. Baka ma-realize ni Marco na niloloko lang siya ni Chloe. Ngunit kasabay nito, isang tanong ang gumising sa kanyang diwa. Gusto ko pa bang bumalik sa lalaking itinatwa
Ang lahat ng sakripisyo ko para lang sa isang kasinungalingan? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng marinig niya ang mabibigat na yabag ni Marco. Lumabas ito mula sa kwarto ni Lola Amor. Mukhang iritado at pagod. Nakita niya si Hana na may hawak na mga papel. Ano na naman yan? Hindi ka pa ba talaga aalis? Asik ni Marco. Lumapit siya ng mabilis at pilit na kinuha ang sobre mula kay Hana. Marco, huwag! Hindi pa ito ang tamang panahon. Sigaw ni Hana. Sinusubukang bawiin ang dokumento. Sa gitna ng kanilang agawan, lumabas si Chloe mula sa kabilang pinto. Nakita ng babae ang pamilyar na logo ng klinika sa hawak ni Hana at biglang namutla. Marco, inaaway niya ako. Sinusubukan niyang siraan ako sa'yo dahil selos na selos siya sa baby natin. Umiiyak na sigaw ni Chloe, isang dekalidad na acting na tila pang pelikula. Hana, tama na. Galit na sigaw ni Marco. Dahil sa bugso ng emosyon at sa pagnanais na protektahan ng buntis na si Chloe, itinaas ni Marco ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Hana. Ang tunog ng sampal ay tila umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Tumagilid ang mukha ni Hana at ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na itinago ni Hana para sa kanyang asawa ay tuluyan ng naputol. Dahan-dahang itinaas ni Hana ang kanyang muka. Walang luha, wala ring hagulgol. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang isang matigas na determinasyon na hindi pa kailanman nakikita ni Marco. Salamat, Marco. Mahinahon, ngunit nakakakilabot ang boses ni Hana. Salamat dahil sa sampal na ito, naramdaman ko na ang tunay na halaga ko sa iyo. At salamat din dahil tinulungan mo akong magdesisyon kung karapat-dapat ka pa bang malaman ang katotohanan. Mabilis na ibinalik ni Hana ang mga papel sa kanyang bag at tumalikod. Hoy, bumalik ka rito. Anong katotohanan ang sinasabi mo? Sigaw ni Marco, ngunit hindi na siya pinansin ni Hana. Habang naglalakad palabas ng ospital, hinawakan ni Hana ang kanyang namamagang pisngi. Ang sakit ng balat ay hindi maihahambing sa lamig ng kanyang plano. Hindi niya gagamitin ang dokumentong yon para bawiin si Marco. Gagamitin niya yon para sunugin ang mundong itinayo ng dalawa sa ibabaw ng kanyang mga luha. Sa kanyang paglabas, ang hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, nakita niya ang logo ng Akatsuki Ventures sa isang lumang billboard. Isang ngiti, isang maliit at mapanganib na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasisimula pa lang nito. Hindi ko nakilala ang babaeng nasa harap ng salamin. Ang mga mata niyang dati ay puno ng bituin. Ngayon ay parang isang lawan ng pait, na tuyo, na ang bawat patak ng pag-asa. Nakatayo si Hana sa loob ng maliit na banyo ng kanyang boarding house. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya na kumukurap-kurap, tila nakikiramay sa kanyang pagkatao na unti-unti ring naglalaho. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ang namamagang balat ay naging kulay ube na ngayon, isang permanenteng paalala ng huling regalo sa kanya ni Marco. Dahan-dahan niyang binuksan ang gripo. Ang daloy ng tubig ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mukha, biglang bumalik sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang ama bago ito pumanaw. Hana, anak, ang pangalan mo ay nangangahulugang bulaklak sa wikang Hapon. Ngunit huwag mong kakalimutan na ang bulaklak, kahit gaano kaganda, ay may ugat na kayang bumasag ng semento. Huwag kang papayag na gawin ka lang palamuti sa mesa ng ibang tao. Napahawak si Hana sa gilid ng lababo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Patawad, Papa, bulong niya sa hangin. Hinayaan kong maging damo ang bulaklak na pinalaki mo. Pero simula ngayong gabi, hindi na ako muling yuyuko. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numerong ibinigay ni Attorney Santos. Hindi na siya makakapaghintay pa ng bukas.
Bawat segundong lumilipas ay parang isang insulto sa kanyang dangal. Attorney, handa na po ako. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matigas, kasing tibay ng bakal na dumaan sa matinding apoy. Gusto ko nang pirmahan ang mga papeles, pero may isa akong kondisyon na dapat nating idagdag sa lihim na appendix ng kasunduan. Makalipas ang isang oras, nagkita sila ni Attorney Santos sa isang tahimik na silid sa likod ng isang lumang simbahan. Ang kapaligiran ay puno ng amoy ng kandila at insenso. Isang lugar kung saan ang mga panalangin ay madalas na ibinubulong. Ngunit ang dalang-dala ni Hana ay hindi panalangin ng pagpapakumbaba, kundi isang plano ng hustisya. Sigurado ka ba rito, Hana? Tanong ni Attorney Santos habang inilalatag ang mga dokumento ng liihong. Kapag pinirmahan mo ito, mawawala ang lahat ng koneksyon mo sa mga Sandoval. Ang tanging matitira sa iyo ay ang Akatsuki Ventures, isang kumpanyang baon sa utang at halos wala ng halaga sa merkado. Iyon ang akala nila, attorney, sagot ni Hana habang kinukuha ang ballpen. Akala ni Marco ay basura ang ibinibigay niya sa akin. Hindi niya alam na ang basurang iyon ang pundasyon ng lahat ng kailangan ko. Ang Akatsuki ay hindi lang isang kumpanya. Iyon ang kaluluwa ko na matagal na nilang kinuha. Inilapat ni Hana ang dulo ng ballpen sa papel. Ang puting pahina ay tila isang malawak na disyerto na naghihintay ng unang patak ng ulan. Sa bawat kurit ng kanyang lagda, naramdaman niya ang pagpigtal ng 10 taon ng kanyang buhay. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isang pagsasara ng pinto sa nakaraan. Matapos ang huling pirma, ibinigay niya kay Attorney Santos ang maliit na puting sobre na naglalaman ng medical record ni Chloe. Huwag niyo itong ipakita sa kanya ngayon, bilin ni Hana. Ireserba natin ito para sa huling hapunan. Gusto kong panoorin ang mukha ni Marco kapag na-realize niya na ang lahat ng tinalikuran niya para sa isang kasinungalingan ay ang tanging katotohanang tunay na nagmamahal sa kanya. Lumabas si Hana ng simbahan na may dalang bagong pakiramdam. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Pinalitan ng isang malamig at kalkuladong layunin. Hindi na siya ang asawang nagluluto ng mainit na sabaw sa madaling araw. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling pagbangon. Ngunit habang naglalakad siya sa ilalim ng mga streetlight, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Isang anino ang nakamasid sa bawat galaw niya, isang aninong hindi niya inaasahan. Sino ang nagmamasid kay Hana sa gitna ng gabi? At sapat ba ang Akatsuki Ventures para itayo ang isang buhay na winasak ng puot at pagtataksil? Ang pinakamasarap na pagkain ay ang huling pagsasama sa hapag na puno ng kasinungalingan bago mo tuluyang isara ang pinto sa mundong hindi ka kailanman naging sapat. Ang mansyon ng mga Sandoval ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Amoy ng mamahaling steak at alak ang bumabalot sa hangin, habang ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila isang marangyang musika sa pandinig ng mga bisita. Ito ang gabing pinakahihintay ni Marco, ang pagdiriwang ng mabilis na paggaling ni Lola Amor at ang hindi opisyal na pagpapakilala kay Chloe bilang bagong reyna ng tahanan. Nakatayo si Marco sa gitna ng hapag, hawak ang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang. Sa tabi niya, si Chloe ay parang isang linta na nakakapit sa kanyang braso. Suot ang isang diamanteng kwintas na alam ng lahat na kay Hana, dapat. Isang toast para sa kinabukasan ng Sandoval Group at para sa bagong liwanag ng buhay ko, anunsyo ni Marco, sabay tingin kay Chloe nang may paghanga. Ngunit bago pa man madampi ang mga labi nila sa baso, ang malaking pinto ng silid kainan ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mata ay lumingon. Doon, nakatayo si Hana. Hindi siya nakasuot ng basahan, hindi siya mukhang kawawa. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na terno na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod,
at ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin na naglalabas ng malamig na liwanag. Ang kanyang presensya ay tila isang hanging amihan na biglang pumasok sa mainit na silid. Hana, anong karapatan mong pumasok dito nang hindi imbitado? Asik ni Marco. Pilit na itinatago ang pagkagulat. Hindi ako naparito para makikain, Marco. Mahinahong sagot ni Hana habang dahan-dahang naglalakad patungo sa hapag. Naparito ako para ibigay ang huling regalo ko sa pamilyang ito. Huminto si Hana sa tapat ni Lola Amor na nakaupo sa dulo ng mesa. Ang matanda ay tila nabuhayan nang makita ang paborito niyang apo sa tuhod. Sa gitna ng tensyon, yumuko si Hana at kinuha ang kamay ng matanda. Inilapat niya ang kanyang noo sa likod ng palad nito, isang taimtim na pagmamano na nagpatahimik sa buong silid. Lola, salamat po sa lahat. Kayo lang po ang tanging dahilan kung bakit nanatili akong matatag sa bahay na ito, bulong ni Hana. Mararamdaman ang panginginig ng boses ng matanda habang hinahaplos ang pisngi ni Hana. Mag-iingat ka, anak, sagot ni Lola Amor. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-unawa. Tumayo si Hana at humarap kay Marco. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang asul na folder at inilapag ito sa harap ng asawa. Congratulations, Marco. Pirmahan mo na lang ang mga ito. Ito ang kalayaang hinihingi mo. Kasama na dyan ang paglilipat ng lahat ng shares ko sa pangunahing kumpanya pabalik sa'yo, kapalit ng isang maliit na bagay na itinuturing mong basura. Naningkit ang mga mata ni Marco. Ang Akatsuki Ventures, iyon lang ang gusto mo? Fine, take that dying company. At least wala na akong iisipin patungkol sa'yo. Mabilis na pinirmahan ni Marco ang mga papeles nang hindi man lang binabasa ang bilit ng mga detalye. Sa isip niya, nanalo siya. Nagawa niyang paalisin si Hana nang walang makuha kundi isang pabagsak na kumpanya. Kinuha ni Hana ang folder at bago siya tumalikod, lumapit siya kay Chloe. Ngumiti siya, isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Chloe, alagaan mo si Marco. Sana ay kayanin ng konsensya mo ang bigat ng mga regalong ibinibigay ko sa inyo ngayong gabi. Ano bang pinagsasabi mo, Hana? Umalis ka na nga, iritang sagot ni Chloe. Bagaman may kaba sa kanyang dibdib, nang makalabas na si Hana, muling nagpatuloy ang tawanan sa mesa. Kita mo na, Marco, napakadali lang pala niyang paalisin, sabi ni Chloe habang binubuksan ang isang maliit na sobrang iniwan din ni Hana sa tabi ng kanyang plato. Ano ito? Tanong ni Marco habang tinitignan ang hawak ni Chloe. Dahan-dahang binuksan ni Chloe ang sobre. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kolorete ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang dokumentong hawak niya ay nahulog sa sahig. Pinulot ni Marco ang papel. Binasa niya ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader. Ito ang lab report mula sa klinik, ang ebidensya ng kawalan ng kakayahan ni Chloe na magbuntis at ang katotohanang walang batang naghihintay sa kanilang dalawa. Chloe! Ano ito? Ang boses ni Marco ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Sa labas ng mansyon, sa loob ng kanyang maliit na sasakyan, nakatingin si Hana sa naglalakihang mga bintana ng bahay. Alam niyang sa sandaling iyon, ang huling hapunang iyon ay naging simula ng isang impyerno para sa dalawa. Tapos na ang pagkukunwari, Marco. Ngayon, panoorin niyo kung paano ko itatayo ang sarili kong kaharian mula sa mga abo niyo. Pinaandar ni Hana ang makina ng sasakyan at mabilis na lumayo. Iniwan ang nakalipas na 10 taon sa likuran ng makakapal na usok ng kanyang bagong simula. Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtakbo palayo sa sakit, kundi sa pagtayo sa gitna ng bagyo nang hindi na nanginginig ang iyong mga tuhod. Sa loob ng mansyon, ang bango ng mamahaling steak
ay tila naging amoy ng napanis na pagkain. Hawak ni Marco ang papel ng medical report. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng galit na hindi niya mailabas. Tumingin siya kay Chloe na ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan. Ang mga luha ay bumabakas sa makapal nitong kolorete. Marco, let me explain. Ginawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Natatakot akong iwan mo ako kapag nalaman mong hindi kita mabibigyan ng anak. Pagmamakaawa ni Chloe, ang boses ay puno ng pighati, pero halatang may halong takos. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang paningin ay nakapako sa pintong nilabasan ni Hannah. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding sampal ng katotohanan. Mas masakit pa sa sampal na ibinigay niya kay Hannah sa ospital. Si Hannah, ang babaeng tinawag niyang boring at walang silbi, ang tanging tao na hindi kailanman nagsinungaling sa kanya. Si Hannah ang nag-alaga sa kanya nang wala siyang anuman, habang ang babaeng nasa harap niya ngayon ay itinayo ang kanilang relasyon sa ibabaw ng isang malaking pandaraya. Lumabas ka. Mahina pero mariing utos ni Marco. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang hungkag na kuwebang walang hangganan. Marco, please. Sabi ko, lumabas ka. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, sapat na para manginig ang mga kristal na baso sa mesa. Samantala, sa labas ng mansyon, dahan-dahang iminamaneho ni Hannah ang kanyang lumang sasakyan. Huminto siya sa gilid ng kalsada kung saan tanaw ang liwanag ng lungsod. Inalis niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang gintong singsing ay tila isang mabigat na kadena na 10 taon niyang dinala. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. At sa bawat paglabas ng hangin mula sa kanyang baga, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang balikat. Wala nang luhang pumatak. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Pinaandar niya muli ang makina at nagtungo sa isang lumang gusali sa dulo ng syudad, ang opisina ng Akatsuki Ventures. Ang gusali ay madilim. Ang pintong gawa sa bakal ay may mga kalawang na, at ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya nang buksan niya ang lock. Walang marangyang chandelier dito, walang malambot na carpet. Ang tanging nandoon ay ilang lumang mesa, isang computer na dekada na ang tanda, at ang katahimikan ng isang pangarap na matagal nang kinalimutan. Dito tayo magsisimula, Papa. Bulong ni Hannah sa dilim. Umupo siya sa isang lumang silya na lumilikha ng tunog ng pagkiskis ng kahoy sa semento. Kinuha niya ang isang maliit na kwaderno at sinimulang isulat ang mga plano niya. Hindi pera ang kanyang unang puhunan, kundi ang mga lihim na koneksyon at impormasyong naipon niya habang nagtatrabaho siya sa anino ni Marco. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa maliit na silid sa likuran, may hawak na flashlight. Siya si Mang Ray, ang tanging empleyadong hindi iniwan ng Akatsuki dahil sa utang na loob sa ama ni Hannah. Ma'am Hannah, kayo po ba yan? Tanong ni Mang Ray. Ang boses ay puno ng gulat. Opo, Mang Ray. Ako ito. Pasensya na po kung nagising ko kayo. Lumiwanag ang mukha ng matanda. Inaasahan ko po ang araw na ito. Alam ko pong hindi niyo pababayaan ang legacy ng inyong ama. Pero ma'am, marami po tayong utang. Ang bangko ay nagbabanta ng kunin ang gusaling ito sa susunod na buwan. Ngumiti si Hannah, isang nangiting puno ng kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala, Mang Ray. Sa loob ng isang buwan, hindi lang natin babayaran ng utang. Gagawin nating pinakamaimpluwensyang kumpanya ang Akatsuki sa industriyang ito. Habang nag-uusap ang dalawa, isang anino ang nakatayo sa tapat ng gusali. Isang lalaking nakaitim na jacket ang tahimik na nagmamasid. Hawak ang isang cellphone at tila may iniuulat sa kung sino. Ang paglaya ni Hannah ay hindi naging isang payapang paglalakbay. Sa likod ng bawat hakbang niya, may mga matapang nakamasid at may mga kamay na handang hilahin siya pabalik sa putikan. Ngunit sa loob ng madilim na opisina ng Akatsuki,
isang bagong liwanag ang nagsimulang mag-alab. Isang liwanag na hindi na muling mapapatay ng kahit anong sampal o kasinungalingan. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatanggap si Chloe ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang laban. May paraan pa para makuha mo ang gusto mo. Pero kailangan nating burahin si Hana sa mapa. Hindi ko inakalang ang amoy ng luma at maalikabok na papel ang magiging bango ng aking kalayaan. Sa bawat bahing ko dahil sa dumi, tila unti-unting nalilinis ang aking puso mula sa mga bakas ng nakaraan. Ang unang sinag ng araw ay tumagos sa bintanang puno ng dumi ng opisina ng Akatsuki Ventures. Nagising si Hana na masakit ang buong katawan. Hindi siya natulog sa malambot na kama na may 500 thread count. Natulog siya sa isang lumang sofa na butas-butas na ang foam. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nagising siyang walang bigat sa kanyang dibdib na dulot ng takot kung anong mood ang sasalubong sa kanya mula kay Marco. Tumayo siya at nagsimulang maglinis. Walang mga katulong na susunod sa kanyang bawat utos. Siya ang humawak ng walis. Siya ang nagpunas ng mga bintana at siya ang nag-ayos ng mga nagkalat na papeles. Ang bawat patak ng pawis niya ay tila isang sakripisyo para sa kanyang muling pagsilang. Ma'am Hana, heto po ang kape. Pasensya na po, wala tayong asukal, sabi ni Mang Ray habang inilalapag ang isang basong plastik sa tapat niya. Salamat Mang Ray, ayos lang yon. Mas gusto ko ang mapait ngayon para manatili akong gising sa katotohanan. Sagot ni Hana nang may tipid ng ngiti. Kinuha ni Hana ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na pilus na kahon. Sa loob nito ay ang isang pares ng hikaw na perlas, ang tanging alahas na hindi galing kay Marco. Pamana ito ng kanyang ina bago ito pumanaw. Alam niyang ito na ang huling mahahalagang bagay na pagmamay-ari niya. Ngunit alam din niyang hindi mabubuhay ang Akatsuki sa puro pangarap lang. Mang Ray, pakidala ito sa pawn shop sa kanto. Gamitin natin ang makukuha mong pera para pambayad sa kuryente at pambili ng mga gamit sa opisina. At please, kumuha ka rin ng para sa sweldo mo. Alam kong matagal ka nang hindi nababayaran. Utos ni Hana. Pero ma'am, alaala po ito ng nanay niyo. Ang pinakamahalagang alaala ng nanay ko ay ang dangal ko, Mang Ray. At mababawi ko lang iyon kung mapapatakbo natin ang kumpanyang ito. Habang abala sa pag-aayos, nakatanggap si Hana ng isang email mula sa isang dating kliyente, si Mr. Valdez. Isa itong maliit na pagkakataon, isang proyektong kailangan ng mabilisang supply ng mga lokal na produkto. Agad na naghanda si Hana. Nagsuot siya ng kanyang pinaka-formal na damit na natira at nagtungo sa isang simpleng coffee shop para makipagkita. Ngunit bago pa man siya makapasok, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan sa tapat. Si Marco. Lumabas ang lalaki, mukhang puyat at iritado. Ngunit nang makita si Hana, agad na bumalik ang mapang-aping aura nito. So, dito ka na lang ba talaga sa mga mumurahing lugar na ito, Hana? Pagkutya ni Marco. Nabalitaan ko ang tungkol sa Akatsuki. Huwag ka nang magpagod. Tinawagan ko na ang lahat ng mga supplier at bangko. Walang sino man sa industriyang ito ang magtitiwala sa isang babaeng iniwan ng asawa dahil sa kawalan ng silbi. Tumingin si Hana ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang pag-iwan mo sa akin ang pinakamagandang investment na nagawa mo para sa akin, Marco. Dahil sa wakas, nalaman ko ang tunay kong halaga nang wala ka. Maghambog ka hanggat gusto mo, pero tandaan mo ito. Sisiguraduhin kong babagsak ka bago pa man makatayo ang kumpanya mo. Banta ni Marco bago mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Pumasok si Hana sa coffee shop na may mabigat na pakiramdam, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang loob. Nakita niya si Mr. Valdez na naghihintay. Mr. Valdez, maraming salamat po sa pagkakataong ito. I'm sorry, Hana. Putol ni Mr. Valdez, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nakatanggap ako ng tawag mula sa Sandoval Group. Sabi nila, kung makikipagtulungan ako sa'yo,
puputulin nila ang lahat ng kontrata namin sa kanila at may mga bali-balita rin silang ipinapakalat. Anong mga balita po? Mahinang tanong ni Hana. Sinasabi nilang ninakawan mo ang kumpanya nila bago ka umalis at ikaw daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng problema sa pamilya nyo. My wife heard it from their circle. Ayaw naming madamay sa gulo nyo. Tumayo si Mr. Valdez at iniwan si Hana na mag-isa sa mesa. Ang tasa ng kape sa harap niya ay malamig na, tila ang kanyang pag-asa na unti-unti ring naglalaho. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Hindi ang malakas na bagyo, kundi ang isang marahan at malungkot na pagpatak na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Huminga ng malalim si Hana. Paano niya lalabanan ng isang higante kung ang lahat ng pintuan ay isinasara sa kanya bago pa man siya makatuktok? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nakita ko ang nangyari. Huwag kang susuko, Hana. Ang mga leon ay hindi nakikipag-usap sa mga asong tahol ng tahol. Magkita tayo sa lumang pantalan mamayang gabi. May alok ako sa'yo na hindi kayang tapatan ni Marco. Napatitig si Hana sa screen. Sino ang taong ito? Isang kakampi? O isa pang patibong na inihanda ng tadhana? Sa gitna ng madilim na pantalan, kung saan ang amoy ng alat at kalawang ay humahalubilo sa malamig na simoy ng gabi, doon ko natuklasan na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga taong nasa itaas, kundi sa mga taong nasa laylayan na handang lumaban para sa kanilang dangal. Dumating si Hana sa lumang pantalan bago mag-alas 10 ng gabi. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng tulay ay tila isang malalim na bulong ng dagat. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Lumabas mula rito ang isang babaeng nasa kanyang mga edad 50. Maayos ang pananamit ngunit may bakas ng pait sa kanyang mga mata. Siya si Mrs. Victoria Castillo, isang dating kasosyo ng pamilya Sandoval na sinira ni Marco noong nakaraang taon sa pamamagitan ng isang mapanlinlang na kontrata. Hana, akala ko ay hindi ka darating. Simula ni Mrs. Castillo. Ang kanyang boses ay may awtoridad ngunit may halong lambot. Alam mo, ang pagkakamali ni Marco ay ang pag-iisip na ang lahat ng tao ay parang chess piece na pwedeng itapon. Hindi niya alam na ang mga taong tinatapon niya ang siyang bubuo ng bagong laro. Ano po ang kailangan niyo sa akin, Mrs. Castillo? Tanong ni Hana. Hindi kita bibigyan ng pera, Hana, dahil ang pera ay madaling maubos. Ang ibibigay ko sa iyo ay impormasyon. Ang Sandoval Group ay mukhang matatag. Pero, sa loob, ito ay parang isang punso na inaanay na. Masyadong malaki ang utang ni Marco sa mga international investors para lang mapanatili ang marangyang lifestyle nila ni Chloe. At ang pinakamalaki niyang kahinaan, kinalimutan niya ang maliliit na suppliers. Bumalik si Hana sa opisina na may bagong pag-asa. Hindi siya natulog. Sa buong gabi, pinag-aralan niya ang listahan ng mga suppliers na hindi binabayaran ni Marco ng tama. Mga magsasaka, mga maliliit na negosyante ng tela, at mga kababaihang nagtitinda sa palengke na matagal nang hinihintay ang kanilang mga bayad mula sa Sandoval Group. Kinabukasan, hindi nagtungo si Hana sa mga malalaking opisina. Pumunta siya sa mga palengke. Pumunta siya sa mga maliliit na kooperatiba. Aling Nena, alam ko pong 6 na buwan na kayong hindi binabayaran ng Sandoval Group para sa inyong mga tela. Simula ni Hana habang nakaupo sa isang maliit na bangko sa harap ng tindahan ng matanda. Ang Akatsuki Ventures ay hindi kasing laki nila. Pero ang pangako ko sa inyo, sa bawat benta nyo sa amin, diretso ang bayad sa inyong mga kamay. Tayo ang bubuo ng isang network na hindi kayang sirain ng mga dambuhalang kumpanya. Noong una, maraming nag-alinlangan. Pero ang katapatan sa mga mata ni Hana at ang kanyang kahandaang tumulong sa pagbubuhat ng mga kahon ay dahan-dahang nagpabago sa kanilang isipan. Isang hapon, habang abala ang lahat sa opisina, si Hana mismo ang nagluto ng tanghalian para sa kanyang 3 empleyado.
isang simpleng sinigang na isda. Habang sabay-sabay silang kumakain sa isang mahabang mesa, naramdaman ni Hana ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman sa mansyon ng mga Sandoval. Ma'am, ang sarap niyo po talagang magluto. Sayang po yung lalaking yon. Pinakawalan pa ang isang katulad niyo. Biro ng isang batang empleyado. Napangiti si Hana. Ngunit ang kanyang nangiti ay may halong lungkot. Minsan, kailangang mawala ang lahat sa iyo para mahanap mo ang mga taong tunay na magpapahalaga sa kung sino ka. Sa gitna ng kanilang pagkukwentuhan, biglang tumunog ang telepono sa opisina. Si Mang Ray ang sumagot at pagkalipas ng ilang sandali, ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Ma'am Hanaman! Ma'am, nauutal na tawag ni Mang Ray. Bakit, Mang Ray? May problema ba? Ang bank account po ng Akatsuki Ventures. May pumasok po na malaking halaga. 100 milyong piso, ma'am. Galing sa isang anonymous fund. Napatayo si Hana. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. 100 milyon? Sino ang maglalakas loob na maglagak ng ganitong kalaking pera sa isang kumpanyang halos nagsisimula pa lang? Sa labas ng gusali, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umalis. Sa loob nito, isang lalaki ang may hawak na litrato ni Hana. Isang litrato kung saan siya ay nakangiti habang kausap ang mga tindera sa palengke. Simula na ito, Hana, bulong ng lalaki sa madilim na sulok ng sasakyan. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na reyna. Sino ang misteryosong investor na ito? At paano tatanggapin ni Marco ang balita na ang kumpanyang itinuring niyang basura ay biglang nagkaroon ng higit na puhunan kaysa sa kanyang sariling proyekto? Ang pera ay kayang bumili ng mamahaling kama, pero hindi nito kayang bumili ng mahimbing na tulog. Ang bawat diamanteng suot mo ay tila nagiging mabigat na bato sa iyong leeg habang unti-unting lumalabas ang baho ng iyong mga lihim. Ang mansyon ng mga Sandoval na dati ay puno ng kaayusan sa ilalim ng pamamahala ni Hana, ngayon ay tila naging isang magulong bodega ng mga luho. Nakakalat sa sala ang mga paper bag mula sa mga mamahaling butik sa Paris at Milan. Amoy ng alak at sigarilyo ang humahalubilo sa mamahaling pabango ni Chloe. Nakaupo si Marco sa kanyang mesa. Hawak ang isang makapal na tumpok ng mga credit card bills. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa numerong nakikita niya sa dulo ng bawat papel. 10 milyong piso sa loob lang ng isang linggo, Chloe? Ano ito? Akala ko ba ay nagtitipid tayo dahil sa expansion ng kumpanya? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng frustration. Lumabas si Chloe mula sa kwarto. Suot ang isang bagong sutlang roba. Marco, don't be so cheap. Kailangan kong ipakita sa lahat na ako ang bagong reyna ng pamilyang ito. At saka, stress ako dahil sa baby natin. I mean, dahil sa dami ng iniisip ko. Mabilis na pagtatama ni Chloe, bagaman bakas ang kaba sa kanyang boses. Baby? Chloe, wag mo na akong lukohin. Alam ko na ang totoo. Alam ko nang wala kang kakayahang magbuntis. Isinampal ni Marco ang medical report sa ibabaw ng mesa. Imbis na umiyak o humingi ng tawad, tumawa ng mapait si Chloe. Tumayo siya ng tuwid at tinitigan si Marco ng may kasamaan. O ngayon, alam mo na. Pero huli na ang lahat, Marco. Nakapirma na tayo sa mga kontrata. Ang pangalan ko ay nakakabit na sa mga ari-arian mo. Kung hihiwalayan mo ako ngayon, kukunin ko ang kalahati ng Sandoval Group. Gusto mo ba yon? Napaatras si Marco. Ang babaeng akala niya ay anghel na magliligtas sa kanya mula sa boring na buhay niya kay Hana, ngayon ay naglalabas ng mga pangil na mas matalas pa sa kutsilyo. Ang tensyon ay naputol nang marinig nila ang mahinang tinig ni Lola Amor mula sa kabilang kwarto. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Rosa! Rosa! Asan ka bang katulong ka? Sigaw ni Chloe sa halip na tulungan ng matanda.
Puntahan mo ang lola mo, Marco. Ang ingay-ingay, hindi ako makapag-relax. Mabilis na nagtungo si Marco sa kwarto ng kanyang lola. Nakita niyang nakahiga ang matanda, tuyot ang mga labi, at tila nanginginig sa ginaw. Walang mainit na sabaw, walang malinis na kumot. Ang lahat ng kalinga na dating ibinibigay ni Hana ay tila naglaho na parang bula. Habang pinaiinom niya ang matanda, biglang naalala ni Marco si Hana. Naalala niya ang mga gabing may sakit siya at hindi natutulog si Hana sa tabi niya. Naalala niya ang bango ng malinis na bahay at ang katahimikan ng isang tunay na tahanan. Marco, mahinang tawag ni Lola Amor. Nasaan si Hana? Bakit ang lamig dito? Pakisabi kay Hana. Pakisabi patawad. Lumabas si Marco ng kwarto na parang isang taong nawawala sa sarili. Pumunta siya sa kanyang bar at sunod-sunod na uminom ng matapang na alak. Ang bawat lunok niya ay tila may kasamang pagsisisi na humahapdi sa kanyang lalamunan. Binuksan niya ang telebisyon. Ang balita sa Business Channel ay tungkol sa isang kumpanyang biglang umangat sa stock market. Ang Akatsuki Ventures, sa ilalim ng pamumuno ni Miss Hana Sandoval, ay nakakuha ng 100 milyong pisong investment mula sa isang misteryosong grupo sa Singapore. Ayon sa mga eksperto, ito na ang susunod na higante sa industriya ng retail at supply chain. Nabitawan ni Marco ang kanyang baso. Ang pira-pirasong kristal ay kumalat sa sahig. Tila ang kanyang sariling buhay na nawawasak na rin. Hana, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa alak at emosyon. Anong sabi mo? Isang matalim na boses ang sumulpot sa likuran niya. Si Chloe, nakatayo ng may nanlilisik na mga mata. Tinatawag mo ang pangalan ng babaeng iyon sa harap ko? Hana. Patawad, Hana. Paulit-ulit na sabi ni Marco. Hindi na pinapansin ang galit ni Chloe. Lalong naganggit-ngit si Chloe. Kinuha niya ang isang bote ng alak at ibinalibag ito sa pader. Ang tunog ng pagbasag ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan sa loob ng kanilang sariling tahanan. Hindi ka makakawala sa akin, Marco. Akin ka. At sisiguraduhin kong ang Hana na iyan ay babagsak sa lupa bago ka pa makahingi ng tawad sa kanya. Sa gitna ng sigawan ng dalawa, ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Sa opisina ng Akatsuki, tahimik na nakatingin si Hana sa bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang kanyang pangalan ay nagiging isang sumpa sa loob ng mansyong dati niyang itinuring na paraiso. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagganti ng sakit, kundi ang pagpapakita na ang buhay mo ay mas nagniningning nang wala ang mga taong nagsabi na ikaw ay walang halaga. Ang dating anino ay naging araw na ngayon at ang mga dati mong tinataguan ang siyang masisilaw sa iyong liwanag. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay punong-puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang tunog ng marahang violin ay humahalubilo sa banayad na usapan ng mga negosyante. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at kristal. Ito ang gabi ng Philippine Business Excellence Awards at ang lahat ay naghihintay sa pagdating ng pinakapinag-uusapang CEO ng taon. Huminto ang isang itim na luxury sedan sa tapat ng pulang carpet. Bumukas ang pinto at unang lumitaw ang isang pares ng silver na stilettos. Lumabas si Hana. Suot ang isang midnight blue na gown na hapit sa kanyang katawan na tila binubuo ng libu-libong maliliit na bituin. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang muka. Ang kanyang balat ay nagniningning at ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Sa kabilang dako ng ballroom nakatayo si Marco, hawak ang isang baso ng scotch. Ang kanyang suit ay tila maluwag na sa kanya at ang kanyang mga mata ay may madidilim na bilog sa ilalim. Ang Sandoval Group ay nahaharap sa sunod-sunod na imbestigasyon dahil sa mga hindi bayad na utang at ang kanyang presensya rito ay isang huling pagtatangka
Naisalba ang kanyang reputasyon. Biglang tumahimik ang paligid nang pumasok si Hana. Ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Ang bawat liwanag ng flash ay tila mga kidlat na nagpapakita ng kanyang tagumpay. Sino iyon? Bulong ng isang donya sa tabi ni Marco. Siya ba ang CEO ng Akatsuki Ventures? Napakaganda niya. Mukhang isang reyna. Nabitawan ni Marco ang kanyang baso sa maliit na mesa. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Isang halo ng pagsisisi at paghanga na hindi niya kayang pigilin. Hana, bulong niya. Naglakad si Hana patungo sa entablado upang tanggapin ang kanyang parangal bilang Emerging Leader of the Year. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay malinaw at puno ng awtoridad na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang Akatsuki ay nangangahulugang bukang liwayway. Simula ni Hana. Ito ay para sa lahat ng mga taong itinuring na basura, para sa mga taong sinabihang wala silang kwenta. Tandaan nyo, ang pinakamalakas na bakal ay nabubuo sa pinakamainit na apoy. Matapos ang programa, sinubukan ni Marco na lapitan si Hana sa gitna ng maraming tao. Hana! Hana, sandali lang! Tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Huminto si Hana at dahan-dahang humarap. Ang kanyang mukha ay walang galit, walang pait. Isang bagay na mas masakit para kay Marco kaysa sa kahit anong sigaw. Ito ay ang mukha ng isang taong tuluyan na siyang kinalimutan. Good evening, Mr. Sandoval. Malamig na bati ni Hana. Hana, please. Kailangan nating mag-usap. Nagkamali ako. Ang lahat ng nangyari. Si Chloe, ang lahat ng iyon ay isang malaking pagkakamali. Sabi ni Marco, sinubukang hawakan ang kamay ni Hana, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Mr. Sandoval, may appointment po ba kayo sa sekretary ko? Tanong ni Hana. Ang boses ay professional at malayo. Kung tungkol ito sa business, maaari kayong magsumite ng proposal. Pero kung tungkol ito sa personal na bagay, wala na tayong dapat pag-usapan. Hana, mahal pa kita. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa iyon. Sigaw ni Marco. Sapat na para lumingon ang mga tao sa paligid. Bago pa man makasagot si Hana, isang boses na punong-puno ng selos at galit ang pumutok mula sa likuran ni Marco. Marco, anong ginagawa mo rito kasama ang babaeng ito? Dumating si Chloe. Mukhang haggard sa kabila ng makapal na makeup, suot ang isang gown na sobrang bongga para sa okasyon, tila desperadang makuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Hana. Ikaw, duro ni Chloe kay Hana. Inaakit mo pa rin ba ang asawa ko? Akala mo ba dahil lang nagkapera ka ay mapapantayan mo na ako? Ngumiti si Hana, isang mapanuyang ngiti. Chloe, hindi mo kailangang mag-alala. Ang mga bagay na itinapon ko na sa basura, hinding-hindi ko na muling pupulutin. Sinasayang niyo ang oras ko. Tinalikuran sila ni Hana, ngunit hindi pa tapos si Chloe. Sa gitna ng ballroom, kinuha ni Chloe ang isang baso ng pulang alak mula sa isang waiter at akmang ibubuhos ito sa likod ng gown ni Hana. Ngunit sa isang mabilis na pagkakataon, nahawakan ng isang bodyguard ang braso ni Chloe na naging sanhi upang ang alak ay tumalsik pabalik sa mukha ni Chloe at sa puting terno ni Marco. Ang tunog ng pagkabigla ng mga bisita ay tila isang malakas na hiyaw sa pandinig ni Marco. Nakatayo siya doon, basang-basa ng alak, habang si Chloe ay nagwawala at sumisigaw na parang isang baliw sa gitna ng pinakaprestihiyosong kaganapan sa taon. Bitawan niyo ako, mga hayop kayo. Hana, papatayin kita. Hiyaw ni Chloe habang hinihila siya palabas ng mga security. Nakatayo si Marco sa gitna ng ballroom, tinitignan ng lahat ng may pangungutya at awa. Siya, na dati ay tinitingala, ngayon ay naging isang katatawanan. At sa di kalayuan, nakita niya si Hana na naglalakad palayo. Hindi man lang lumingon. Tila ang gulo na nilikha nila ay isang ingay lamang ng isang lamok na hindi karapat-dapat pansinin.
Doon naramdaman ni Marco ang tunay na pagkatalo, hindi sa negosyo, kundi sa katotohanang ang babaeng itinuring niyang anino, ngayon ay ang liwanag na hinding-hindi na niya maaabot muli. Ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay parang isang kastilyong buhangin, isang malakas na hampas lang ng alon ng katotohanan. Lahat ay mawawasak at malalamon ng dagat. At sa pagkakataong ito, ako ang nagsisilbing bagyo. Ang opisina ni Marco na dating simbolo ng kapangyarihan at yaman, ngayon ay tila isang kulungan ng mga multo. Ang tunog ng mga teleponong walang tigil sa pagtunog ay tila isang alarmang nagbababadya ng katapusan. Ang bawat tawag ay mula sa mga galit na creditors, mga investors na naglalabas ng kanilang mga shares at mga supplier na nagbabantang idedemanda ang Sandoval Group. Nakatitig si Marco sa monitor ng kanyang computer. Ang graph ng kanilang stocks ay pababa ng pababa. Kulay pula na tila dugong umaagos mula sa isang sugat na hindi nagagaling. Sa tabi niya, si Chloe ay abala pa rin sa pagpili ng mga sapatos sa isang online site. Tila walang pakialam sa gulo sa paligid. "Chloe, tumigil ka na nga," sigaw ni Marco, sabay hablot sa tablet ng babae. "Wala na tayong pera. Bankrupt na tayo. Hindi mo ba naiintindihan?" "Ano ba, Marco? Don't shout at me. Stress na ako sa iskandalong ginawa ni Hana nung nakaraang gabi. Kasalanan niya ito. Kung hindi siya nagpakita, hindi ako magkakaganito." Hiyaw ni Chloe habang pilit na kinukuha ang kanyang gamit. Ang kanilang sigawan ay naputol nang bumukas ang pinto. Pumasok si Lola Amor, nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ni Attorney Santos. Ang matanda ay mukhang mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng awtoridad na matagal nang hindi nakikita ni Marco. "Lola, anong ginagawa niyo rito?" Nauutal na tanong ni Marco. "Naparito ako para bawiin ang karangalan ng pamilyang ito na isinugal mo sa isang babaeng walang ibang alam, kundi ubusin ang kaban mo." Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Lola Amor. Tumingin siya kay Attorney Santos. "Mr. Marco Sandoval," simula ng abogado, "dahil sa sunod-sunod na maling desisyon at ang paggamit ng pondo ng kumpanya para sa mga personal na luho na hindi otorisado, ang Board of Directors, sa pamumuno ni Doña Amor, ay nagdesisyon na tanggalin ka sa iyong posisyon bilang CEO. Mula sa sandaling ito, wala ka ng kapangyarihan sa Sandoval Group." "Ano? Hindi pwede. Akin ang kumpanyang ito," sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng mga graph sa monitor. "Hindi sa iyo ang kumpanya, Marco. Sa mga Sandoval ito. At ikaw, hindi ka nakarapat-dapat sa pangalang yan," sabi ni Lola Amor bago dahan-dahang tumalikod. Sa loob ng isang oras, pinalabas si Marco at Chloe ng security mula sa gusali. Nakatayo sila sa gilid ng kalsada, hawak ang ilang gamit na mabilis nilang naisalba. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanila. Ngayon ay hindi man lang sila tinatapunan ng tingin. Dahil sa desperasyon, nagtungo si Marco sa opisina ng Akatsuki Ventures. Ang dating gusaling maalikabok at kalawangin, ngayon ay puno na ng buhay. Ang mga empleyado ay abala. Ang amoy ng bagong pintura at kape ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay. Naghintay si Marco sa lobby ng 2 oras. Nang sa wakas ay pinapasok siya, nakita niya si Hana na nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono. "Hana?" Simula ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. "Patawad. Alam kong marami akong pagkakamali. Pero please, tulungan mo ako. Ang Sandoval Group, ang legacy ni Lola, mawawala ang lahat kapag hindi mo kami tinulungan. Ikaw lang ang may sapat na pondo at koneksyon para isalba ang kumpanya." Tumayo si Hana at kumuha ng isang basong tubig. Inilapag niya ito sa tapat ni Marco. Ang parehong paraan ng pag-aalaga na ginagawa niya noong mag-asawa pa sila.
Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong halong pag-ibig. Marco, naalala mo ba noong gabing tinapon mo ang sabaw na niluto ko? Noong sinabi mong wala akong kwenta at boring ako? Mahinahong tanong ni Hana. Hana, galit lang ako noon. Hindi ko sinasadya. Hindi, Marco. Sinadya mo yon. Sinadya mong saktan ako dahil akala mo ay hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Pero ngayon, tignan mo ako. Ang walang kwentang babaeng sinasabi mo, ang siyang nagpapatakbo ng kumpanyang kinakatakutan mo na ngayon. Lumapit si Hana sa bintana. Tinitignan ang abalang kalsada sa ibaba. Hindi ako tumutulong sa mga estranghero, Mr. Sandoval. Lalo na sa mga estrangherong pilit na sumira sa akin at sa dangal ko. Ang Sandoval Group ay babagsak dahil sa sarili mong kamay. At ang Akatsuki? Kami ang kukuha sa mga pirasong itatapon mo. Hana, parang awa mo na. Si Lola Amor, paano siya? Pagmamakaawa ni Marco hanggang sa lumuhod na siya sa harap ni Hana. Huwag mong gamitin si Lola para sa sarili mong interes. Sagot ni Hana habang tinatawagan ng kanyang sekretary. Security, pakilabas na ang bisita ko. Tapos na ang meeting namin. Habang hinihila si Marco palabas, ang tanging naiwan sa silid ay ang katahimikan ng hustisya. Naupo si Hana at huminga ng malalim. Ang tagumpay ay matamis, ngunit may kasama itong lungkot para sa pamilyang dati niyang minahal. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay naputol nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang head of security. Ma'am Hana, may kailangan po kayong malaman. Si Chloe Salvador, may kausap po siyang isang lalaki sa madilim na bahagi ng parking lot. Mukhang may pinaplano silang masama laban sa inyo ngayong gabi. Napatitig si Hana sa screen ng kanyang phone. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang pagbagsak ng Sandoval Group ay simula pa lamang ng isang mas mapanganib na yugto. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. Gaano man mo ito palamutian ng mga mamahaling salita at peking luha. Darating ang araw na ang katotohanan ang siyang gigiba sa pader na iyong itinayo. Madilim ang paligid ng kumpanya. Tanging ang mga streetlights sa labas ang nagbibigay ng kakaibang anino sa loob ng opisina ni Hana. Hawak niya ang isang lumang litrato nila ni Lola Amor. Ang matandang babaeng naging tunay na ina sa kanya sa loob ng 10 taon. Nararamdaman ni Hana ang bigat ng responsibilidad. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti kay Marco. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa dangal ng mga Sandoval na winawasak na ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang sariling kapakanan. Sa isang madilim na sulok ng parking lot, nakatayo si Chloe. Nanginginig ang mga kamay habang may kausap sa telepono. Sabi ko, kailangan ko ng pera. Hindi mo ba naiintindihan? Wala na si Marco. Paubos na ang lahat. Isang lalaking naka-jacket ang lumitaw mula sa likod ng isang poste. Siya ang lalaking nakita ng security ni Hana. Chloe, ang usapan ay usapan. Binigyan kita ng peking medical records. Binigyan kita ng paraan para maloko ang isang bilyonaryo. Ngayong bagsak na siya, nasaan ang parte ko? Wala akong maibibigay. Si Hana, ang babaeng yon, ang may hawak ng lahat. Hiyaw ni Chloe. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at puot. Kung ganoon, tapusin mo na siya. Mungkahi ng lalaki sa isang malamig na tono. Kapag nawala si Hana, ang Akatsuki ay babalik sa mga Sandoval. At dahil asawa ka pa rin ni Marco, may karapatan ka sa lahat. Samamantala, sa loob ng kanilang naghihingalong mansyon, hinarap ni Marco si Chloe nang makauwi ito. Ang mga gamit sa loob ng bahay ay tila mas malungkot kaysa sa dati. Ang katahimikan ay nakakabingi, tila naghihintay ng isang pagsabog. Chloe, mag-usap tayo. Simula ni Marco. Ang kanyang boses ay tuyo at walang buhay. Ano na naman, Marco? Pagod na ako. Kung wala kang pera, huwag mo akong istorbohin. Asik ni Chloe habang nagtatanggal ng kanyang hikaw. Ipinatingin ko ang medical record na iniwan ni Hana sa isang kakilala kong doktor. Sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa asawa.
Sabi niya, imposible ang lahat ng sinabi mo. Sabi niya, matagal ka nang hindi pwedeng magkaroon ng anak. Chloe, sa harap ng Diyos, sabihin mo ang totoo. Niloko mo ba ako? Isang nakakabininging katahimikan ang namayani. Pagkatapos, isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Chloe. Iniharap niya ang kanyang mukha kay Marco. Wala na ang bakas ng delicate na babae. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Oh Marco, niloko kita dahil napakadali mong lokohin. Isang konting iyak lang, isang konting hawak sa tiyan. Naniwala ka agad. Iniwan mo ang asawa mong tapat sa iyo para sa akin na isang ilusyon lang. Sigaw ni Chloe. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong humihiwa sa natitirang pagkatao ni Marco. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Nauutal na tanong ni Marco. Dahil gusto ko ang buhay na meron ka noon. Matigas na sabi ni Hannah. Gusto ko ang seguridad, ang tagumpay, at ang mga oportunidad na kasama nito. Pero nang magsimulang magbago ang lahat, pareho tayong gumawa ng mga desisyong nagpalayo sa atin sa isa't isa. Huwag mong ilagay ang lahat ng sisi sa akin, Marco. May mga pagpili rin tayong ginawa na nagdulot ng pagkawasak ng pamilya natin. Natahimik ang silid matapos ang kanyang mga salita. Hindi na nakasagot agad si Marco. Ang bigat ng mga alaala, pagkakamali, at mga pagkakataong hindi na maibabalik ay tila sabay-sabay na bumuhos sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang naupo. Pinipilit unawain ang mga katotohanang matagal niyang iniiwasan. Pumikit siya habang pinipigil ang panginginig ng kanyang hininga. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na siya nakikipagtalo sa iba, kundi sa sarili niyang konsensya. Napagtanto niyang walang iisang tao ang may pananagutan sa lahat ng nangyari. Ang kanilang pamilya ay unti-unting nasira dahil sa mga desisyong ginawa nila, mga salitang hindi nasabi, at mga problemang piniling baliwalain hanggang sa maging napakalaki na nito upang maitago. At sa sandaling iyon, mas masakit pa kaysa sa anumang paratang ang pagharap sa katotohanang may mga pagkakamaling hindi na mababawi, ngunit kailangan pa ring tanggapin upang makapagpatuloy. Patawad, Hannah. Patawad. Hikbi ni Marco, ngunit ang kanyang mga salita ay tila bumabalik lang sa kanya sa loob ng walang lamang kwarto. Tumalikod si Chloe nang may kasamaan sa kanyang mukha. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at ang isang maliit na bote ng kemikal na itinago niya sa kanyang bag. Ang kanyang plano ay hindi na lamang para sa pera. Ito ay para sa isang kabuuang pagkawasak. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Bulong ni Chloe sa sarili habang mabilis na lumalabas ng bahay. Nakatanggap si Hannah ng isang mensahe sa kanyang opisina. Isang tawag mula sa security ng warehouse ng Akatsuki Ventures. Ma'am, may pumasok po sa warehouse. Pagkapahangay. Mukhang may gustong magsabotahe sa shipment natin para bukas. Napatayo si Hannah. Ang shipment na yon, ang pinakamalaking proyekto ng Akatsuki. Ang magpapatunay sa buong mundo na sila na ang bagong leader ng industriya. Kapag nawala iyon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Mang Ray, ihanda mo ang sasakyan. Ngayon din, sigaw ni Hannah. Hindi alam ni Hannah na sa dilim ng gabi, naghihintay ang isang bitag na hindi lamang sisira sa kanyang kumpanya, kundi maaaring kumuha rin sa kanyang buhay. Ang galit ni Chloe ay nauwi na sa isang baliw na pagnanais na sunugin ang lahat ng naging liwanag ni Hannah. Ang bawat apak sa preno na walang tugon ay tila isang paalala na may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin. Ngunit sa gitna ng mabilis na pagdausdos patungo sa kawalan, doon mo malalaman kung sino ang handang tumalon kasama mo at sino ang nagtulak sa iyo sa bangin. Ang malamig na pawis ay dumadaloy mula sa noo ni Hannah habang pilit niyang itinutulak ang pedal ng preno. Ngunit ang bawat apak niya ay tila tumatama lamang sa hangin. Ang manibela ay nanginginig sa kanyang mga kamay habang ang kanyang sasakyan ay bumubulusok pababa sa madilim na kalsada patungo sa direksyon
ng warehouse ng Akatsuki. Sa likuran niya, ang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ni Chloe ay tila mga mata ng isang gutom na manunuklaw na naghihintay ng kanyang pagbagsak. Hindi ngayon, Papa. Hindi ngayon. Bulong ni Hana, ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila lalabas na sa kanyang dibdib. Ang amoy ng nasusunog na goma mula sa kanyang gulong ay humahalubilo sa amoy ng takot. Sa gitna ng panganib, biglang may isang sasakyang mabilis na sumulpot mula sa gilid at pilit na humaharang sa sasakyan ni Chloe. Ito ay ang sasakyan ni Marco. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay ngayon ay narito. Pilit na ibinabangga ang sariling sasakyan para lamang pigilan ng baliw na pagnanais ni Chloe na itulak si Hana sa kamatayan. Ang malakas na pagbangga ng bakal sa bakal ay lumikha ng isang nakakangilong tunog ng pagkiskis na gumising sa katahimikan ng gabi. Ang sasakyan ni Chloe ay napilitang tumabi, habang si Hana ay nagawang igiya ang kanyang sasakyan sa isang tumpok ng mga lumang gulong malapit sa warehouse na naging dahilan ng kanyang ligtas na paghinto. Dali-daling lumabas si Hana, nanginginig ang buong katawan, ngunit bago pa man siya makahinga ng malalim, nakita niya si Chloe na bumaba mula sa kanyang sasakyan. May hawak na isang galon ng gasolina at isang lighter. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang tao. Ito ay mukha ng isang taong tuluyan ng nilamon ng puot. Wala na akong pakialam sa mangyayari sa akin, sigaw ni Chloe. Nanginginig sa galit at desperasyon. Pakiramdam ko'y nawala na ang lahat ng pinaghirapan ko. Nagkagulo ang paligid habang napapansin ng mga tao ang kanyang pabigla-biglang kilos. Agad na umatras ang ilan at tumawag ng tulong upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Chloe, tama na, sigaw ni Hana. Pilit na pinapakalma siya. Hindi ito ang paraan para ayusin ang mga nangyari. Susugod sana si Hana palapit, ngunit pinigilan siya ni Marco na kararating lamang sa lugar. Halatang pagod at sugatan siya mula sa magulong pangyayari, ngunit nanatili siyang nakatuon kay Chloe. Huwag kang lumapit, sabi niya kay Hana. Kailangan nating tiyaking ligtas ang lahat. Nakatitig si Chloe sa kanilang dalawa at sa unang pagkakataon ay nakita nila na sa likod ng kanyang galit ay naroon ang matinding lungkot at pagkadismaya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang pinipigilan ng emosyon na matagal na niyang kinikimkim. Sa paligid nila, nagsimula nang dumating ang mga tauhan ng seguridad at mga awtoridad upang kontrolin ang sitwasyon. Ang tensyon ay nananatiling mataas, ngunit ang pinakamahalagang layunin ngayon ay matiyak na walang sinuman ang masasaktan at na ang lahat ay makakakuha ng kinakailangang tulong at suporta. Hana, huwag! Mapanganib! Pigil ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pag-aalala. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hana ang takot sa mga mata ni Marco. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot na mawala si Hana. Marco, bitawan mo ako. Ang shipment na yan ang tanging pag-asa ng mga magsasakang nagtiwala sa akin. Hindi ko hahayaang masunog ang pangarap nila. Kumawala si Hana at tumakbo patungo kay Chloe. Sa isang iglap, sinindihan ni Chloe ang lighter. Ang maliit na apoy ay tila isang higanting halimaw na agad na kumalat sa basang semento. Ang init ng apoy ay dumampi sa balat ni Hana at ang makapal na itim na usok ay nagsimulang bumalot sa buong warehouse. Chloe, halika na rito! Sigaw ni Marco habang sumusugod sa gitna ng apoy para hilahin ang dalawang babae. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, isang dambuhalang istante ng mga kahon ang nagsimulang gumuho. Nakita ni Hana ang panganib na papunta kay Chloe. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng babae sa kanya, ang puso ni Hana ay hindi nakalimot sa pagiging tao. Itinulak niya si Chloe palayo. Dahilan upang ang mga kahon ay bumagsak malapit sa kanyang sariling paa. Ang init ay nakakabulag at ang kakulangan ng hangin ay nagsisimulang magpahina
sa diwa ni Hana. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malakas na pares ng mga kamay na bumuhat sa kanya. Si Marco. Binuhat siya ng lalaki palabas ng naglalagablab na gusali habang ang mga bumbero ay nagsisimula nang dumating sa paligid. Inilapag ni Marco si Hana sa damuhan, malayo sa panganib. Pareho silang hinihingal, puno ng uling ang mga mukha at ang amoy ng usok ay nanunuot sa kanilang mga damit. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Mahinang tanong ni Hana habang nakatingin sa nag-aapoy na warehouse. Dahil ito lang ang tanging paraan para mabayaran ko kahit katiting ang lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo, Hana. Hikbi ni Marco habang nakaluhod sa tabi niya. Patawad. Patawad sa lahat. Natanaw ni Hana ang mga bumbero na matagumpay na naapula ang apoy bago pa ito kumalat sa buong warehouse. Ang shipment ay bahagyang nasalanta, ngunit ang karamihan ay naisalba. Ang Akatsuki ay nanatiling nakatayo. Sa di kalayuan, nakita nilang pinuputulan ng posa si Chloe ng mga pulis. Ang babaeng nangarap ng yaman at kapangyarihan ay ngayon ay nakayuko, talunan at nawalan ng lahat. May mga sugat na kahit gumaling na, nag-iiwan pa rin ng pilat. Hindi para ipaalala ang sakit, kundi para ipakita kung gaano kakatatag nung dumaan ka sa gitna ng apoy. Napatitig si Hana sa lalaking nakatayo sa harap niya. Ang bawat linya sa mukha nito, ang paraan ng kanyang pagtayo, at ang banayad ng ngiti ay tila isang imaheng galing sa kanyang pinakamagandang alaala. Ngunit habang lumalapit ang lalaki, napagtanto ni Hana na hindi ito ang kanyang yumaong ama, kundi ang kapatid nito, si Tito Antonio, na matagal nang nawala at ipinagpalagay na pumanaw na sa isang aksidente sa ibang bansa. Hana, anak. Ang boses ni Antonio ay gumaralgal sa emosyon. Patawad kung ngayon lang ako nagpakita. Ang tatay mo. Bago siya mawala, ipinagkatiwala niya sa akin ang isang lihim na pondo para sa'yo. Sinabihan niya ako na ibigay lamang ito sa'yo kapag nakita ko na ang lakas mo na tumayo sa sarili mong mga paa. At ngayong gabi, napatunayan mo na higit ka pa sa inaasahan namin. Niyakap ni Hana ang kanyang tito at sa bisig nito, doon lamang siya tuluyang naiyak. Hindi iyon luha ng pighati, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay naramdaman na hindi siya nag-iisa sa laban. Ang Akatsuki Ventures ay hindi lamang bunga ng kanyang paghihirap, kundi pati na rin ng pagmamahal ng kanyang ama na patuloy na nagbabantay sa kanya. Makalipas ang ilang araw, dinalaw ni Hana si Marcos sa ospital. Nakahiga ang lalaki, balot ng benda ang kanyang ulo, at may mga galos sa buong katawan mula sa aksidente. Ang ingay ng heart monitor ay ang tanging musikang bumabalot sa puting kwarto. Sa tabi niya, nakaupo si Lola Amor. Hawak ang rosaryo at tahimik na nagdarasal. Nang imulat ni Marco ang kanyang mga mata at makita si Hana, ang kanyang mga labi ay nanginig. Hana, bakit ka narito? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, dapat ay hinayaan mo na lang akong mamatay sa apoy na yon. Umupo si Hana sa tabi ng kanyang kama. Inabot niya ang isang basong tubig at tinulungan si Marco na uminom. Isang huling serbisyo mula sa isang babaeng minsan siyang minahal ng higit sa lahat. Nandito ako hindi bilang asawa mo, Marco. Mahinahong simula ni Hana. Nandito ako dahil tao ako. At dahil itinuro sa akin ni Lola Amor na ang puot ay isang mabigat na bagahe na hindi ko gustong dalhin sa aking bagong simula. Hana, patawarin mo ako. Hikbi ni Marco. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa puting unan. Nawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang dangal ko, pati ang sarili ko. Si Chloe, ginamit niya lang ako. At ikaw, na siyang tunay na nag-alaga sa akin, ay itinapon ko na parang basura. Tumingin si Hana sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay nagsisimula nang kuminang sa liwanag ng umaga. Pinapatawad na kita, Marco. Pinapatawad kita,
Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ibig bang sabihin nito, maaari nating simulan ulit ang lahat? May halong pag-asang tanong ni Marco. Humarap si Hana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kasiguraduhan. May mga bagay na kapag nabasag na, hindi na pwedeng idikit pang muli nang hindi nakikita ang mga bitak. Ang patawad ay ibinibigay para sa ikagagaan ng loob, pero ang paalam ay ibinibigay para sa ikabubuti ng dalawang tao. Marco, hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa kusina noong gabing iyon. At hindi ka na rin ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Doon naintindihan ni Marco na ang kanyang pagkakataon ay tuluyan ng lumipas. Ang pag-ibig ni Hana ay hindi isang bagay na pwedeng bawiin sa isang patawad lang. Ito ay isang kayamanan na kinalimutan niyang alagaan hanggang sa ito ay tuluyan ng mawala. May mga sikretong pilit ibinabaon sa lupa, ngunit ang katotohanan ay parang tubig, makakahanap at makakahanap ito ng butas para lumabas at linisin ang lahat ng dumi ng nakaraan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, ngunit dumarating ito sa tamang panahon. Sa loob ng isang tahimik na silid sa opisina ng Akatsuki Ventures, binasa ni Hana ang huling dokumentong ibinigay ni Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabaybay ang bawat salita. Ayon sa record, ang Akatsuki ay hindi lamang isang kumpanyang binuo ng kanyang ama. Ito ay ang orihinal na katuwang ng Sandoval Group sa simula pa lang. Ngunit 30 taon na ang nakalipas, dinaya ng ama ni Marco ang ama ni Hana, ninakaw ang mga imbensyon at ideya nito at pinalabas na ang mga Sandoval ang nag-iisang utak sa likod ng lahat ng tagumpay. Kaya pala tinawag itong Akatsuki ng tatay ko. Bulong ni Hana habang hinahaplos ang papel. Ito ang bukang liwayway na ninakaw sa kanya. Hindi lang ako bumubuo ng sariling buhay, Toponimo. Tito Antonio, ibinabalik ko lang ang nararapat sa amin. Tumango si Antonio habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tagumpay mo ngayon, Hana, ay ang katuparan ng pangarap na ipinagkait sa tatay mo. Ang Sandoval Group ay nabuhay sa nakaw na yaman. At ngayong wala na silang pondo, oras na para kunin ang lahat ng pirasong naiwan. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng paghatol. Sa loob ng isang malamig na korte, nakaupo si Chloe, suot ang kulay kahel na damit ng preso. Wala na ang kanyang mamahaling alahas. Wala na ang kanyang mapang-aping aur. Ang kanyang mukha ay maputla, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hinarap ni Chloe ang mga kaso ng arson, luwadaw, at attempted murder. Nang basahin ng hukom ang hatol na guilty, isang malakas na hiyaw ng desperasyon ang kumawala sa mga labi ni Chloe. Ngunit sa pagkakataong ito, walang Marco na lalapit para aluin siya. Walang sino man ang tumayo para ipagtanggol ang isang babaeng binuo. Ang buhay sa ibabaw ng pagkawasak ng iba. Samantala, sa labas ng korte, hinarap ni Hana si Marco na ngayon ay gumagamit na ng saklay para makalakad. Ang kanilang mansyon ay kinuha na ng bangko at ang lahat ng kanilang ari-arian ay na-confiscate para pambayad sa mga utang. Hana, nalaman ko na ang lahat. Mahina at mabigat ang boses ni Marco. Hindi niya magawang salubungin ang tingin ng babae habang pinipili ang bawat salitang sasabihin. Ang tungkol sa nangyari sa pagitan ng mga pamilya natin at sa mga bagay na matagal na itinago sa akin, napayo ko siya at huminga ng malalim. Hindi ko alam ang buong katotohanan noon, pero ngayong alam ko na, naiintindihan ko kung bakit napakaraming nasaktan. Natahimik siya sandali bago muling nagsalita. Patawad, Hana. Hindi ko mababago ang nakaraan. At alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng tawad para burahin ang lahat ng sakit na naidulot nito. Pero handa akong harapin ang katotohanan
at ako'y ng responsibilidad sa mga desisyong ako mismo ang gumawa. Unti-unti niyang itinaas ang tingin. Marami akong nawala dahil sa mga pagkakamali ko. At kahit masakit tanggapin iyon, alam kong kailangan kong harapin ang mga naging bunga ng mga pinili ko. Hindi para parusahan ang sarili ko habang buhay, kundi para matutong itama ang kaya ko at hindi na maulit ang parehong pagkakamali. Sa mga mata ni Marco ay hindi na lamang pagsisisi ang makikita, kundi isang tahimik na pagnanais na magsimula sa katotohanan. Gaano man ito kahirap harapin. Tumingin si Hana sa mansyon ng mga Sandoval na nasa di kalayuan. Binili niya ang mansyong yon sa auction kahapon. Hindi para tirhan, kundi para gawing isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at injustice. Marco, ang mansyon ay hindi na Sandoval Manor. Tatawagin na itong Hana's Home, sabi ni Hana. Hahayaan ko kayong manatili ni Lola Amor sa maliit na bahay sa dulo ng property. Hindi dahil sa kailangan niyo ako, kundi dahil ayokong maranasan ni Lola Amor ang kawalan ng tirahan sa kanyang edad. Napaatras si Marco. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Bakit? Bakit ang bait mo pa rin pagkatapos ng lahat? Dahil ang paghihiganti ko ay hindi ang makita kang mamatay sa hirap, Marco. Ang paghihiganti ko ay ang ipakita sa iyo na kahit anong gawin mong dumi sa akin, mananatili akong malinis ang puso. Iyon ang bagay na hinding-hindi mo matututunan. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang itim na sasakyan. Bumaba rito ang kanyang mga empleyado. May dalang mga bulaklak at mga dokumento para sa grand opening ng foundation. Ang mga taong dati ay tinalikuran si Hana. Ngayon ay nakapila para makipagkamay sa kanya. Umalis si Hana nang hindi na lumingon. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay tila isang kanta ng tagumpay. Ang imperyo ng mga Sandoval ay tuluyan ng gumuho at sa ibabaw ng mga guho nito, itinayo ni Hana ang isang bagong mundo na hindi lamang puno ng yaman, kundi puno ng tunay na dangal at malasakit. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng iyong inakyat, kundi sa lalim ng pinagmulan ng iyong pagbangon. Ang dating bulaklak na itinuring na lantad at walang kwenta, ngayon ay nagniningning na sa gitna ng sarili niyang hardin, malaya sa anino ng iba. Ang gabi ay puno ng mga bituin, tila nakikipagpaligsahan sa liwanag ng mga ilaw sa loob ng bulwagan ng Hana's Home. Ngayon ang araw ng paglulunsad ng foundation na binuo ni Hana para sa mga kababaihang nangangailangan ng panibagong simula. Ang mga dating kwarto ng mansyon na naging saksi sa kanyang mga luha, ngayon ay puno na ng tawanan at pag-asa ng mga nanay at anak na binibigyan ng pagkakataon ng Akatsuki Ventures. Nakatayo si Hana sa gitna ng entablado. Suot ang isang puting-puting Filipiniana na gawa sa pinong tela ng pinya. Ang kanyang kagandahan ay hindi na lamang panglabas. Ito ay isang liwanag na nagmumula sa isang pusong nakatagpo na ng kanyang kapayapaan. Sa harap niya, nakita niya ang mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay, sina Mang Ray, si Tito Antonio, at ang mga maliliit na supplier na kasama niyang nangarap sa hirap. Ang Akatsuki Ventures ay hindi para sa akin. Simula ni Hana, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katatagan. Ito ay para sa bawat babaeng sinabihang wala silang silbi. Ito ay patunay na ang ating halaga ay hindi itinatakda ng isang pirasong papel o ng salita ng isang lalaki. Tayo ang arkitekto ng sarili nating tadhana. Pagkatapos ng programa, lumapit si Hana sa isang tahimik na sulok ng hardin kung saan nakaupo si Lola Amor sa kanyang wheelchair. Ang matanda ay nakatingin sa malawak na lupain na dati ay pag-aari ng mga Sandoval. Ngumiti si Lola Amor nang lumapit si Hana at hinawakan ang kanyang kamay. Hana, anak, mahinang sabi ng matanda. Sa wakas, ang bahay na ito ay naging isang tunay na tahanan. Patawad kung hindi ko nagawang protektahan ka noon. Pero ngayon, nakikita ko na hindi mo kailangan ng tagapagtanggol.
Ikaw ang naging tagapagtanggol ng marami. Lola, sapat na po ang pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Sagot ni Hana, sabay halik sa noo ng matanda. Kayo ang nagturo sa akin na ang dangal ay hindi nawawala. Itinatago lang natin ito para sa tamang panahon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumapit si Marco. Hindi na siya ang aroganteng CEO na dating kinatatakutan ng lahat. Mukha siyang simple, may bakas ng pagpapakumbaba sa kanyang mga kilos. Inabot niya ang isang maliit na sobre kay Hana. Hana, ito ang huling liham ko para sa'yo. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay wala ng pait. Tanging respeto na lamang ang natira. Hindi na ako hihingi ng tawad dahil alam kong napatawad mo na ako. Pero gusto kong malaman mo na dahil sa'yo, natutunan ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na tao. Salamat dahil binigyan mo kami ni Lola ng lugar dito. Hindi ko ito sasayangin. Tumango si Hana. Isang pagkilala sa bagong pagkatao ni Marco. Walang kislap ng dating pag-ibig, kundi ang isang uri ng pagtanggap na ang lahat ng bagay ay may kinalalagyan sa dulo ng bawat kwento. Habang naglalakad si Hana patungo sa kanyang sasakyan, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng puno ng nara. Si Gabriel, ang kanyang unang pag-ibig, ay naghihintay nang may hawak na isang tangkay ng puting rosas. Ang kanyang nangiti ay tila isang pangako ng isang bukas na hindi na kailangang magmadali. Handa ka na bang umuwi, Hana? Tanong ni Gabriel, ang boses ay puno ng lambing. Handa na ako, Gabriel. Sagot ni Hana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako uuwi sa isang bahay. Uuwi ako sa sarili ko. Sumakay si Hana sa sasakyan at sa kanyang huling sulyap sa mansyong naging kulungan at naging paaralan niya, nakita niya ang sariling refleksyon sa bintana. Isang babaeng malakas, malaya, at punong-puno ng pag-ibig sa sarili. Ang bukang liwayway na hinintay niya ng 10 taon ay hindi na lamang isang panaginip. Ito ay ang kanyang kasalukuyan. Hindi lahat ng sugat ay nagiiwan ng pilat na madilim. Ang iba ay nagiging puting guhit na nagsisilbing mapa ng ating tagumpay. Isang paalala na minsan tayong nadapa. Ngunit mas matayog ang ating naging pagbangon. Isang taon ang mabilis na lumipas mula ng gabing maging abo ang galit at pait sa warehouse ng Akatsuki, sa isang malawak na dalampasigan sa Batangas kung saan ang buhangin ay kasing puti ng mga pangarap ni Hana. Dahan-dahan siyang naglalakad habang ang kanyang mga paa ay hinahalikan ng malamig na tubig dagat. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na musika na naglilinis sa kanyang mga huling alaala ng pighati. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang dating boring na asawa na laging naghihintay sa dilim ay isa ng ngayong reyna ng sarili niyang mundo. Ang Akatsuki Ventures ay hindi na lamang isang kumpanya sa Pilipinas. Ito ay naging isang pandaigdigang simbolo ng katapatan sa negosyo at pagtulong sa kapwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman, ang pinakamalaking tagumpay ni Hana ay ang katahimikang nararamdaman niya tuwing gigising siya sa umaga. Sa isang maliit na cottage sa dulo ng dalampasigan, nakaupo si Lola Amor, nakatingin sa malayo habang inaalalayan ni Marco. Ang lalaking dati ay hindi marunong humawak ng kahit anong gamit sa bahay, ngayon ay siya nang matiyagang nagpapakain sa kanyang lola. Malayo na sila sa kinang ng syudad, malayo sa mga pekeng kaibigan at marangyang piging. Sa kanilang simpleng buhay, natagpuan ni Marco ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong shares ng kumpanya. Nagkatinginan sila ni Hana mula sa malayo. Isang matipid na ngiti at isang marahang tango ang namagitan sa kanila. Walang salita, ngunit sapat na yon para sabihing tapos na ang lahat ng galit. Ang patawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na lumakad sa magkaibang daan nang walang dalang bigat sa puso. Lumapit si Gabriel kay Hana, dala ang isang manipis na shawl para protektahan siya sa malamig na hangin ng dagat. Iniisip mo pa rin ba ang nakaraan?
Tanong ni Gabriel. Ang boses ay kasing hinhin ng simoy ng dagat. Hindi na, sagot ni Hana habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Iniisip ko ang hinaharap. Ang dami pa nating pwedeng gawin, Gabriel. Ang dami pang bulaklak na pwedeng itanim sa mga lupang akala ng iba ay baog na. Huminga ng malalim si Hana. Ang amoy ng alat ng dagat at ang bango ng kaligayahan ay humahalubilo sa hangin. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng bangko, kundi sa kakayahan nating yakapin ang ating sarili matapos tayong durugin ng mundo. Sa bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito, naway maging inspirasyon si Hana, na ang isang tapat na puso, kahit patadtad ng sugat, ay hinding-hindi matatalo ng kahit anong kasinungalingan. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, palaging may isang akatsuki, isang bukang liwayway na naghihintay para sa iyo. Ang kwento ni Hana ay hindi lamang kwento ng isang liihong o isang tagumpay sa negosyo. Ito ay kwento ng paghahanap sa sariling tinig sa gitna ng katahimikan. At ngayon, ang tinig na yon ay malakas, malaya, at punong-puno ng pag-asa. Ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang kwento.